Ni PCG spokesperson Jay Tariela si Congressman Paulo Duterte dahil sa pagpuna niya sa pahayag ni AFP Chief Romeo Browner tungkol sa Typhoon missiles ng Amerika. Ayan balikan lang natin tong video na to kasi itong si Pulong mga pre, imbes na ipagtanggol niya yung Pilipinas, kung ano yung pumoprotekta sa Pilipino, iba pa po yung pinagtatanggol niya, yung mga nang-aapi pa po sa China. Okay? Yun po yung kanyang pinagtatanggol. Imbis yung sandatahang lakas, yung suportahan niya, yung AFP, suportahan niya, di ba? Mukhang mga chikwa naman yung sinusuportahan ni Pulong. Kaya hindi siya pwede magsabi na hindi siya maka-China. Di ba? Si Kiko Barsaga kalbo, bakit may piluka ba yun? Kalbo ba yun? Sige. Bago tayo magtuloy-tuloy, ayan kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre, may TikTok po tayo dyan, may ano po tayo, Facebook, palimbangin nyo na lang po yan. Tuloy po tayo mga pre. Buwelta ni Tariela, linyahang China ang mga pahayag ni Pulong. Nagbabalik si Brian Castillo. Si Tariela na po yung nagsabi niya na, linyahang China. Diba? Alam mo, masasabi ko lang sa'yo, Pulong, dapat, kung hindi mo talaga mahal yung bansa, shoutout po kay M. Suzuki, Allen, Valencia, shoutout po. Kung hindi mo mahal yung Pilipinas, doon na lang kayo manirahan sa China. Muna kaming idamay sa kalukuhan ninyo. Diba? Oy, salamat po sa mga nag-like dyan, Jam, salamat po. Doon na lang kayo kasi, wala kayong wala kayong ambag dito sa Pilipinas Palagi nyong ibinibida na China. Ayaw nga namin Ano magagawa mo kung ayaw namin? Diba? Sabi ni Efren, Pulong, tulak daw ng Davao. Grabe naman yan. Diba? Ayaw nga namin sa China. Bakit mo isasaksak palagi sa isipan ng mga Pilipino yung China? Okay na kami na nakakapamili ng produkto ng China, pero yung ipipilit nyo sa amin para gustuhin yung Chinese government, malabo. Suluhin nyo na lang. Pinaliwanag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kung bakit gusto ng China na paalisin ang mga Typhoon missiles ng Amerika sa mga katulad nito. Typhoon missiles ng Amerika nasa Pilipinas. Bakit tayo papakialaman ng China para paalisin ito? Diyan pa lang nagdududa na tayo Anong purpose? Para palayasin mo yung mga yan. Hindi naman to China, Pilipinas to. Diba? Hindi naman to China May mali. Tapos kukontra si Pulong. Diba? May tama talaga. EDCA-site sa Pilipinas. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Browner na kinatatakutan ng China ang mga missile na ito. Takot talaga yung China dyan. Kaya nga gusto nilang paalisin Ako isa lang nakikita ko dyan. Gusto nilang paalisin ang mga Typhoon missiles ng Amerika para siguro pagdating ng panahon, pag gusto nila tayong sakupin, madali na lang. Walang hindi agad yung Amerika Diba? Kasi pinaalis na. Halimbawa lang kung pinaalis, diba? Baka yun yung purpose. At saka sino ba yung China para sumunod yung Pilipinas? Sino ba sila? Diba? Alam nyo kayo mga Chinese government kayo, makinig kayo. Kung cheng pu chang iyan nyo. Diba? Makinig kayo kung iniisip ninyo na kayo yung susundin ng Pilipinas, hindi mangyayari yan. Kung iniisip ninyo malakas kayo dahil may tinanim kayo dito sa Pilipinas, utsanginan nyo. Diba? Kung iniisip ninyo na kayo yung malaking bansa, tapos iniisip nyo na susunod kami, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. May sarili kaming isip, may sarili kaming bansa. Kung anong bansa meron kayo, yun na lang yung improve nyo. Huwag na kayo makikialam. Diba?
sa Pilipinas. Kung iniisip niyo nung malakas kayo dahil may Duterte dito na nanlilin lang sa bansa, diyan kayo nagkakamali. Dumi lang ang tingin namin sa mga Duterte. Ha? Kung noon marami silang nalilin lang, noon yun. Ngayon, halos lahat ng tao may social media na. So, hindi mo na malilin lang yung tao. Yung mga siguro, may maliligaw naman, yung mga tatanga-tanga, katulad ng mga DDS. Yun lang. Pinalipad po yung mga missiles na ito ay aabot Hanggang mainland China. hanggang mainland. Mm. At aabot rin po dun sa mga artificial islands sila. Kaya sila natatakot. Pero Takot pala eh. Takot pala yung mga inchik eh. Ito na yung banat ni Pulong. Anong banat? binanatan nito ni Davao City 1st District Walang mali po doon ha. Walang mali po doon sa sinabi ni Browner. Wala po. Pero bakit may banat itong si Pulong? Pakinggan natin. Representative Paulo Duterte. Tanong niya, masisiguro bang mapipigilan nito ang ganti ng China? O isusugal lang ni Browner ang buhay ng mga Pilipino para maipakita kung gaano siya kalapit sa mga umano'y boss niya? Dagdag pa ni Pulong. Teka lang. Pag ang gusto siguro ni... Ano bang gusto mo, Pulong? Api-apihin yung Pilipino, hindi tayo papalag. Ganon. Ganon ba yung gusto mo? Hindi, kahit api-apihin lang kayo, huwag na kayong pumalag. Huwag niyong isugal yung buhay niyo. Parang ganon ba? Diba? Hindi kami bakla, hindi kami duwag tulad niyo. Ha? Hindi kami duwag tulad niyo, ng pamilya niyo. Marami na naghamon sa inyo, hindi kayo pumalag. Number one, si ano? Sino nga yung isa? Sino yung naghamon ng duelo sa tatay mo? Ha? Basta may naghamon sa inyo, hindi pumalag yung tatay mo. Pinuntahan pa yan sa City Hall ng Davao, yung tatay mo hindi nagpakita. Si Digong. Diba? Hindi nagpakita. Anong gusto mo? Wina-water cannon ka na. Or halimbawa, apihin tayo. Hindi ka papalag. Hindi pwede yun. Ay, naku po. Duwag ka kung ganun ka. Importante lang sa atin, huwag tayong mangunguna. Kasi pag nanguna po tayo, si Carbonel pala, tama. Si Carbonel. Kasi pag nanguna tayo, mali na yun. Paano pag tayong inunahan? Sige nga. Sino raw ba ang sineserbisyohan? Ang Pilipinas o ang CIA ng Amerika? Pilipinas nga eh. At nakipag-partner tayo, nakipagkaibigan tayo sa Amerika. Di naman tayo nakikiano sa Amerika. Nagiging sunod-sunuran. Pero, pasalamat tayo may Amerika na tumutulong sa bansa. Dahil yung Amerika, sa ngayon po sa panahon natin ngayon, hindi naman po inaapi yung mga Pilipino. Sa totoo lang, yung nang-aapi po, yung mga inchik. Na nagtatrabaho sa gobyerno ng China. Sila po yung nang-aapi. Diba? Gets mo na, Pulong? Babaw nitong na to, si Iyutman. Resback naman ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Panahon na para kontrahin ang mga kwentong made in China na naglalayong hatiin ng bansa. It is our Made in China. obligation and responsibility to counter all this lies and misinformation. Kung sasabihin mong ito ang magiging dahilan to provoke China, alam mo, itong mga linyahan na to, linyahang China to. Paliwanag naman ng Ang sakit nun. Linyahan China. Parang gustong sabihin ni Pulong sa atin na, oy, wag na kayong pumalag sa China ha. Matakot kayo sa China, parang ganun. Tangina China. Gusto mo, one-on-one kami ng inchik, suntukan. Baliin ko pa yung leg niyan eh. Yung pinagmamalaki mo, Pulong, sabihin mo, dali. Tangina. Yan lang. AFP. Totoo ang sinabi ni Browner tungkol sa Typhoon missiles na para lamang ito sa training at capacity building. Para raw ito sa interes ng Pilipinas. Maliwanag naman, para lang sa training eh. Para sa training lang. Bakit papaalisin? Hindi ng anumang bansa. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo. Kayo mga pre, anong reaction nyo dito, no? Anong reaction nyo? To the rescue po si Pulong sa China. To the rescue. Pero pag ang mangingisda natin, sinasaktan dyan sa West Philippine Sea, winawater cannon, nasusugatan, wala po silang pagtatanggol sa mga individual na mga mangingisda. Pakialam nila dyan.
So, comment down below ano reaction nyo. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Siyempre, may TikTok po tayo dyan, may Facebook. Supportahan nyo po yan, mga pre. Ayan na. At eto na nga pala, no? Idugtong na rin natin to. Oo. Idugtong na rin natin. Itong topic natin na to, mga pre. Ayan. Babasahin ko po ito sa inyo, ha. Basahin ko po ito sa inyo. Ayan na. Last year pa yata ito, pero basahin ko po sa inyo. Pinuri ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nitong Lunes, Disyembre 9, ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Rice Stabilization Law na nag-aamyenda sa Agricultural Tarification Act na isa umanong makasaysayang hakbang para mapalakas ang pagtutok sa abot-kayang presyo ng bigas, pagpapatatag ng supply chain, at pagsuporta sa Pilipinong magsasaka. Pinapalakas ng bagong batas ang kapangyarihan ng Department of Agriculture na labanan ang hoarding, manipulasyon ng presyo at iba pang pang-aabuso sa merkado na nagdudulot ng pagtaas ng presyo. Kasi ito, ano ko lang mga pre, sa panahon ni Digong, maraming bigas yung, alam mo yung pag mura yung bigas, tinatago nila. Ibawal yan eh. Bawal ngayon yan sa panahon ni PBBM. Tinatago nila para tumaas ulit yung presyo ng bigas, tsaka nila ngayon ibebenta. Pero wala pong aksyon si Digong dyan. Sino po yung umaksyon ngayon? Si Pangulong Bongbong Marcos lang. Pinagbabawal po yan sa bagong Pilipinas. Ito pa. Nagbibigay din ang batas ng 5 bilyong buffer fund sa DA para sa mga emergency na may kaugnayan sa seguridad sa pagkain. At pinalawig ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF hanggang 2031 na may taunang alokasyon 30 bilyong peso upang suportahan ang magsasaka sa pamamagitan ng mekanisasyon, pagpapalaganap ng mga binhi at iba pang programang pang-agrikultura. Kaya ang Pangulo ay tunay na nakaagapay ng bawat Pilipino sa laban para sa abot-kayang presyo ng bilihin. Ang kanyang malasakit at masigasig na pamumuno ay nagbibigay daan sa batas na ito na magpapagaan ng buhay ng ating kababayan. Ayan po yung sinabi ni Martin Romualdez. Basahin muna natin itong walang mga jacket. Wait lang. Katulad nitong si Lloyd Ems. Tumigil daw ako, gago, matapang lang kayo dyan. Huwag kang relax ka lang dyan ha, kasi hindi mo ako kaya. Dumi ka lang sa akin. Putong lupa ka lang sa akin. Kaya relax ka lang dyan. Huwag ma-high blood, ha? Baka mamaya, paglamayan ka. Relax ka lang. Ako lang to. Huwag masyadong magagalit. Ang tatay mong basura karton. Eto pa. Kaya kakampi nila yung China kasi kung kung nag-chain hindi mananalo ang mga Duterte. Okay. Basahin lang natin to. Okay. Eto itong si PBBM mga pre, mahal na mahal niya yung mga Pilipino. Kaya ang priority po talaga ng ating Pangulo mga pre is yung magsasaka, mangingisda, 'di ba? So yun po ang pinaprioritize po ng ating Pangulo, 'di ba? Pero ito yung tanong. Paano kaya kung si Sara Duterte ang maging presidente? Paano kaya? Halimbawa lang naman, kahit alam nating malabo, 'di ba? Paano kaya pag si Sara?
ito lang masasabi ko sa inyo. Number 1, babagsak yung edukasyon. Pangalawa, maraming mga Pilipino yung magiging bastos, mga kabataan. Pangatlo, tataas yung presyo ng mga bilihin. Pang-apat, mapapabayaan yung mga magsasaka. Panlima, mapapabayaan yung mga mangingisda. Yun. Kasi, sa mga mangingisda pa nga lang ngayon, wala kang pakialam si Sara Duterte. Diba? Hinahayaan niya lang. Wala siyang paki-no-comment nga eh. Buti pa yung ating Pangulo. Kapag may tatak, may pusong Pilipino, may tatak Pilipino, ay kailangan po natin suportahan yan. Diba? So kaya ano reaksyon niyo dito mga pre, comment down below para naman po mabasa natin. Ayan. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Kalimbangin niyo po yung ating bell button dyan. Kalimbang lang po.